pa rin sa tubig baha, Mr. President. Gamit ulit ang sumbong sa Pangulo website, hinugot namin ang exact grade coordinates ng proyektong aming nakita para tiyakin na sakto ang lokasyon kung saan tayo napadpad. Mr. President, the first subject project was in Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, supposedly completed on April 19, 2024. It was awarded to Darcy and Anna Builders and Trading for a sweeping price tag of 77.199 million pesos na naman. Mr. President, gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Tingnan po natin. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Anna Builders. Hello, Darcy. Ang Anna and Anna, nasaan ang flood control? Tumawid naman tayo sa Barangay Abulalas, sa bayan pa rin ng Hagonoy. Silipin natin ang Tatak Darcy and Anna Builders Flood Control Project. Sinuong ng aking team ang baha sa Barangay Abulalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong Construction of Riverbank Protection Structure mula sa Darcy and Anna na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure o riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Anna project. Iba rin ang kaso sa Barangay Iba. Tinungo namin ang proyekto Riverbank Protection Structure sa Barangay Iba ng Wawaw Builders na natapos na dapat noong Oktubre 2024. Ang presyo ng proyekto, 77.199 million pesos na naman. Pagdating ng aming team sa exact coordinates, mayroong kasalukuyang tinatayong istruktura. Ang bonus, may kasama pang pumping station. Pero ang ginagawang proyekto, hindi ang Wawaw project. Sa mismong lokasyon kung saan dapat nakatayo ang Wawaw Riverbank Protection, ang nakabalandrang contract ID ay ang ongoing project ng isang First Star Builders Contractors para sa flood mitigation structure with pumping station and floodgate na ang presyo ay papalo sa 92.54 million pesos. Mr. President, nawawala ang Wawaw project at mukhang gusto pang pagtakpan ang ghost project na ito, kaya nagmamadaling magtayo ng bagong struktura sa eksaktong project location kung saan dapat matagal nang may flood control. Wawaw ang binisita, First Star ang dinatnan. Wawaw ang hinanap, First Star ang natagpuan. Mukhang ang modus na ito tatapalan ang ghost project ng ibang proyekto. At ang masama, na walang parang bula ang milyong-milyong gastos mula na naman sa taong bayan. Sa Barangay San Nicolas naman, iba ang forma at hulma ng ghost project. Binisita namin ang proyekto ng Wawaw Builders na ang halaga ay 77.199 million pesos na naman. Ang nasabing proyekto, sinimulan daw noong Pebrero at natapos noong Disyembre 2023. Pero sa aming pagsisiyasat, 2017 pa lamang ay mayroon ng flood control sa lokasyong tinuro kung nasaan ang Wawaw project. Makikita rin sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. So, anong tinayo ng Wawaw Builders noong 2023? Eh di wala.
May guni-guni na naman sa barangay San Nicolas. Wow na wow ang wawaw. Mr. President, makikita natin ang iisang pattern ng mga proyektong guni-guni ng Darcy and Ana at Wawaw Builders sa Barangay Carillo, Abulalas, Iba at San Nicolas, 1st Engineering District ng Bulacan. Pare-parehong contract price, 77.199 million pesos. Pare-parehong riverbank protection structure, pare-parehong guni-guni. Very distinctly ghost projects. Ang mga taong nasa likod ng scheme na ito or scam na ito ang dapat ipinampupukpok sa pagbabaon ng mga sheet piles. Hindi ito kababalaghan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. May isang grupo sa loob ng 1st District Engineering Office ng Bulacan na kilalang sindikato ng mga substandard at ghost projects. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang mag-implement ng proyekto. O kung hindi man, magpoproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na ang mga ghost projects.